Magandang hapon sa inyong lahat. Ngayon naman ay isang panibagong Sabado na naman dito sa Kalamba. And short recap ng ating nakaraang episode ay pinag-usapan natin ang araw ng edukasyon dito natin. Pinag-usapan na bakit mahalaga at karapatan ito, ano, hindi lang pangangailangan. Ayan. Karapatan ng bawat bata. In-elaborate natin yung ano yung mga pangarap natin sa edukasyon at pinagkwentuhan, pinagchikahan natin. Ngayong araw naman ay pag-uusapan natin yung short recap ba ng taon natin ngayon. Siyempre, bilang tanong, paniwalang kamustahan na rin. Kumusta ang inyong unang buwan ng 2026? Kasi di ba January 31 na and last day of January, first month of the year. So, Jessie, hi! Kumusta ang iyong first month of 2026? Hi, Leon. Hi, Ate Cleo, and Ate Mariel as well, and all to the viewers. So, January ko, I believe it's very decent. Dito, wala naman akong ganun kalaking expectations sa January ko, but sabihin na lang natin, I'm very grateful sa January because I met new people and of course, started my journey here in Calambag din. And of course, yung third quarter exams na reveal yung scores natin. So, I'm kind of grateful kasi last quarter, hindi ganun katataas. Tapos ngayon nag-improve yung scores ko. So, definitely, I'm very grateful for that results. And of course, for January itself. Since, ayun nga, ang dami nating bagong experience, ang dami nating ganap, and of course, another set of events for the whole year as well. Ganda naman ang pasok ng taon kay Jess. Pasok na grade. Ayan. Hi, Ate Cleo. How about you? Paano ang first month of 2026? So, thank you so much, Ate Lian. So, grabe talaga yung January. Mahabang panahon talaga when we talk about January, no? And, of course, sa first month of the year, napakarami kong realizations and those realizations helped me to be who I am today. So, I'm very thankful sa unang bungad sa akin ng 2026 kasi other than that, marami ako natutunan. So, yun po. Ikaw, Ate Lian. Ako, madami din akong nagganap. Ganap ngayon, actually. And team kami ni Jess, yung sa test, kasi sa third quarter. Parang inaano pa siya na nung nakita ko yung test, sabi ko, okay, natawag na, kayo, ginagano ka na. Nung nakita ko yung mga scores nung period namin, and yun. Ako lang ba, yung January natin, parang 50 days siya. Parang ang haba niya masyado. Di ba? Ayan, search mo nga parang parang ba't ang bagal ng January? Parang ginagano kita. Pero ngayon, syempre thankful ako na, syempre umabot tayo ng end of the month, which is January 31. And syempre, last but not the least, hi Ate Meryl, how are you? And how is your first month of 2026? Hello everyone! So far, so good naman po yung January ko. Madaming expectations, maraming opportunities na nagbukas. At syempre, hindi natin maiiwasan yung mga disappointments. No, syempre, nung bumalik yung klase nung January, pagdating ko talaga ng prelim examinations talaga. Kaya medyo siguro na-shock lang talaga ako. Maraming preparations, so kailangan namin mag-aral para mapasa yung exam. Marami ring opportunities at blessings na dumating sa akin. So far, okay talaga yung January. Medyo mahaba nga lang. Yun po, back to you. Ayan, sabi ko na hindi lang ako nag-iisa. Napilit mahaba ang January. Siyempre, dahil ngayon ay end of the month, January. Siyempre, may pag at dahil dyan, meron tayong kwentuhan na napaka-malaman. And, ayan, let me give the spotlight to Jessie na maraming topic for today. Yan. Hi, Jessie. Hello, Leon. Thank you very much. So, yan nga. Since kanina sinabi niyo, di ba, na parang 50 days long ang January natin. So, I'm pretty sure we have a lot to talk about. So, for today's topic, mag-uusapan natin or
January rap tayo, 'di ba, atake? Hindi lang 'to 2026 rap, January rap pa lang tayo. And of course, we'll also discuss our goals, hopes, and dreams for February. So yun na nga, wag na tayo magpatumpit-tumpit pa. Let's start off. My first question, of course. Bilang kabataan, kamusta ang unang buwan ng taon para sa'yo at ano ang mga naging hamon at highlights mo for January? So, let's first ask, hi Ate Cleo. Hi po, Kuya Jessie. So, grabe ang tense naman ng first question mo, Kuya, but I really love it. So, sige, let's start it by explaining ano yung January ko talaga. Kasi knowing the fact na yung January is like, as students, dyan yung month na may yung third grade examination natin. And yan yung start of the year. And of course, dyan na yung babalik na tayo for class after all of the vacations, enjoying yung mga parties natin para sa New Year's. And para makasabi ka sa self mo na, sige, magbabalik na ako sa school. Like, I will do better. Like, promise ko na to, promise. Like, hindi na ako maging mahihain. Promise ko na to, hindi na ako maging gastador. Like, you have so many promises and so many expectations sa sarili mo. And I know, hindi lang talaga ako yon. And grabe yung expectations na it's too high na parang hindi na natin kayang maabot. So, siguro isa yun sa mga hamon na maglilid sa atin na we can question, na umaabot na sa punto, nag-question na tayo sa sarili natin na how to start again. Because we made it to the point that we set our expectations too high, and yun talaga yung masakit. But at the same time, let's think about the positive thing, which is yung na-survive natin. And like, we made it, diba? Kahit gaano yung hirap overthink natin sa mga results sa examinations, kung kakayanin ba natin. Like, we are here, andito tayo ngayon. Like, we showed up and we're happy and we made it, and proud tayo sa scores natin because we really gave our best. No? So, yun talaga yung reminder na we shouldn't set our expectations too high na umaabot sa puntong hindi na natin maabot. So yun, it's a very beautiful experience and highlights for the month of January, Kuya Jessie. Ayan, thank you so much, Ate Cleo. I actually agree din sa sinabi mo, we've kind of set our expectations too high for January. Pero guys, let us all remember, January pa lang, we have 11 months ahead pa. So kung yung expectations natin for January, hindi natin agad siya na-meet, meron pa tayong 11 months para ma-meet yun, or who knows, we can be redirected, diba? So thank you so much, Ate Cleo. Now, hi Ate Mary, let me ask you the same question again. Bilang kabataan, kamusta ang unang buwan ng taon para sa'yo at ano yung mga naging hamon at highlights mo? The floor is yours, Ate. No, so sinabi ko kanina na so far so good yung January. And nung nagsimula yung January, marami akong naging realizations and marami ring expectations. Sabi ko kasi pag tungtong ng January, gusto ko may bago akong hobby, may gusto kong gawin. So far, na nagawa ko yung bago kong hobby. So, guys, 31 na ng January, nalampasan na natin yung buong January. Pero, syempre, yung, pag tumutong na kasi ng February, yung iba excited. Syempre, may mga bagong events at bagong mga gagawin. Pero, for me talaga, hindi ko gusto mag-February pa. Ayoko pang dumagdag yung edad ko. So, ay, bakit February na agad? Parang pwede namang mas, pa, di ba? Pero okay naman siya, and marami akong na-discover na talents at skills na meron ako ngayon. And I've gained new friends na din since nung nagsimula yung January. So, yun lang, Jessie. Thank you. Thank you so much, Ate Meryl. Meeting new people or meeting new friends this January is truly um, thankful din tayo sa experience na yun, since I actually relate to that. Like meeting you guys and, getting to know you guys, each other, actually kind of made my January a little bit more memorable. So, yun nga po. And especially dun sa hobbies, no? Gets na gets ko yan. Kasi parang
New year, new hobby, ganun ang atake natin. Like, for me, siguro last year, sabi ko, mag-focus tayo sa crochet. Then, now, i-open ulit natin yung hobby natin sa painting. So, I actually agree to that. So, thank you so much for that wonderful question. For that wonderful answer, Ate Meryl. Now, let's move on. Hi, Lian. Jessie, ayan, to answer your beautiful and wonderful question kanina, ano, andun pa rin yung excitement sa akin na I survived the first month. Like, ang hectic kasi ng scheduling ko, like, nagpapatong-patong yung mga gawain ko. And kasi, nung nakaraan nandito si Gita, so, yung, dito pa siya. Tapos full day na, so parang may gala. Then, after class, may gala bigla. Then, kulat ako pag gawin na, hindi ko na magagawa yung assignment ko kinabukasan. So, yung mga ganong, sa akin yun. May highlight pa akong gano'n. Tapos may time, ito yung pinaka, procrastination final boss na kinokollect na, nagsusulat ka pa. Na-experience ko siya first month only. Which is, hindi ko suggested, wag ninyong gagayahin. Gala responsibility. Ayan. Pusin mo na yung assignments, then gala. Ayan. Explain nyo ng maayos yan. And one of the highlights is probably yung may book exchange siya. Ayan. Yun lang. Thank you, Jessie. Ayan, thank you so much, Lian. Oh my gosh, parang sinabi lang natin last year na iiwan natin sa 2025 ang procrastination. Pero I'm sorry to myself na din, to everyone na sinabihan ko rin, since I kind of didn't meet that goal. Since yun nga, first month din, grabe, completion week after the exam, procrastination agad. Tapos, relate na relate ako kung sinabi kinokolekta na. Sinusulat mo pa lang. So, shocks, grabe motivation na ipasa ko to agad para hindi ako bumagsak. So, thank you, Lian, for that wonderful answer. Now, let's move on. Our second question is, may mga goals ka bang noong simula ng January na natupad mo o hindi? At anong mga natutunan mo rito? So, yes. Ang question na to ay para kay Ate Meryl. Hello po. Hello again. So, last year, sabi ko sa sarili ko, gagawa ko ng New Year's resolution. Sabi ko, mag-iipon ako, like, do something new. So far, nagawa ko naman siya na up until now, nakakapag-ipon pa rin ako. Oh, hindi na siya gasugor. Tapos, yung new things na new thing na ginawa ko is yung gumagawa ko ng mga bagay na hindi ko nagagawa noon. Na everything, syempre, meron talagang mga things na sabi mo hindi mo kayang gawin. Pero at the same time, nakakaisip ka rin na, ay, kapag nagawa ko pala, kaya ko pala. Nasasabi mo na, ay, hindi lang pala ganun kahirap. Kailangan ko lang talaga ng motivation at konting push para magawa yung bagay na yun. So, yun lang, Jessie. Ayan, thank you so much, Ate Meryl. I agree dun sa kala natin hindi natin kaya, pero it turns out we're gonna ace it pala. Like, for example, siguro for me naman, dun sa sinabi mong yon, I relate to that. Speaking here right now, hindi ko in-expect na kaya ko pala siya since, sabihin na lang natin, even though maingay akong tao, ang dami kong kausap, pero I'm not really that open to, speaking in front of a lot of people, like, confidently. But it turns out, kaya rin naman pala, it's like, you just have to think of it as you're conversing with other people or specifically your friends. So yun nga, thank you so much, Ate Meryl. Now, hello, Ate Cleo. So I'm back again, Kuya Jessie. Thank you for that. No, so like, isa talaga sa mga goals na hindi ko natupad ngayong January ay yung mag-ipon. Guilty ako doon. So like, yung nakinig ako kay Ate Mary, so ko like, ay, congrats, nakaipon sa Ate Mary. Ako, nag-reflect agad ako, parang rhetorical question ito, parang, huy! Pero, hindi naman hadlang maging better. Ay, hindi hadlang na ang mga gusto nating gawin porket na-delay tayo sa plano natin, 'di ba? Kasi like sabi ko kasi sa sarili ko nung January, nung first day of January, sabi ko, ay, dapat everyday maghuhulog ako ng 50 pesos sa alkansya ko. Dapat at the end of the year, magkakaroon ako ng 18K pesos. Like, very desperate ako makuha ko yung goal na yun. Like, sabi ko na, promise. And then, first week pa lang, wala akong nalagay sa alkansya ko kasi
puro add to cart. Uy! Hindi gano'n. And pero despite all of it, 'di ba, sabi ko naman sa sarili ko na dapat magre-repay ka sa sarili mo ngayong February, dapat mag-repay ka talaga. Dapat i-set mo talaga yung goal mo. Pero ang rami ko talagang natutunan dun despite na parang 'di ba desperate masyado ako, sabi ko na puwede ko namang gawing mag-ipon na hindi ko kailangang abutin sa puntong parang hindi ko nga kaya, pero alam ko namang kaya ko. Like, do you get it, guys? Pero, yun na nga. At the end of the day, mag-iipon pa rin ako kasi wala akong choice. Charot. Merong choice talaga. There's always a choice. And, you know, kung gusto niyo mag-ipon, tama yung sinabi ni Kuya Jesse na meron pa tayong 11 months. So, hindi pa talaga too late. And never use your delays as a reason to stop. So, yun yung natutunan ko dun. At isa pa, yung maging better. Kasi 'di ba sinabi ko yung sa first live natin sa Kalambag na hindi na ako mag-procrastinate. Pero nagawa ko siya and kaysa lang naman yun, last ko na yun. Promise. So yun, excited na talaga akong marinig ano yung mga realizations ni Kuya Jesse. So yun, thank you so much, Kuya. Ayan, thank you so much, Cleo, for that wonderful answer. So, oh my gosh, grabe. Topic na natin ngayon is pag-iipon. I'm kind of guilty about that. I remember last year setting a goal na, shocks, every day, maghuhulog tayo ng money sa alkansya natin. Because you know, andun pa tayo sa point ng December. I was titingnan na 365 days. So, dapat every day meron akong mahulog. Siguro at least, tigito, at least a penny or something para lang may maipon tayo. Tapos napunta na tayo sa point na, oh my gosh, hindi ako bibili ng masyadong madaming pagkain sa school, mag-o-order para lang baka ma-set natin na lahat ng baon natin mapunta sa ipon. Pero grabe, relate po ako na I'm guilty na siyempre meron din tayong mga natutukso tayo. For example, is coco, mga milk tea, ganyan. Tapos, yun nga guys. So, yung sinabi nga ni Ate Cleo kanina, dito tayo papasok na hindi siguro hindi ka denied pero hindi ka rin redirected. You're not denied, pero delayed ka ng konti kasi yun nga, may 11 months pa naman tayo to do those kind of things. So, yun nga, keep that in mind, guys. So, don't be too down kapag hindi natin nagawa in the first month. So, yan. Sino pa ba ang natin dito? Hello, Ate Lian. Hi! Ako papansin. Huwag niyo pansin na nag-change location ako. Medyo nahina kasi yung connection kanina. Pero yun. So, answer yung question ni Jessie is, meron na akong goal na nasimulan ko, pero hindi ko siya natapos na on today. Hindi ko siya legit, hindi ko siya matapos. Ang ko nung New Year is, magtatapos ako ng isang libro per month. Per month. Tapos yung unang librong pinili, masyadong makapal. Na-invest ako masyado dun sa gitna na, alam niyo yung feeling na, yung parang sobrang ganda nung part na gusto niyo siyang ulit-ulitin. May part na ulit-ulit ko kasi ang ganda niya talaga sa imagination ko, ayun. Kaya medyo na-delay, na-delay yung pagtapos ng libro. Ayan, pero tatapusin ko siya by next month. Basta before February 14. Matatapos ko yun, sure ako. Kasi unti na lang naman. Unti-unti na lang. Siguro mga 37 pages pa. Ayan. When sa gastos, medyo, habang kanina, naririnig ko, I'm very, very guilty. Yung sinabi ko mag-iipon ako ng parang 50 per week, yung ganun, 10 pesos per day. Inaano ko siya, inisip ko pala, na pala ako kung sila wala na naipon, ako, lahat na ikain. Ayan, oo. Ayan, isa sa mga tukso ng estudyante ay pagkain. Guilty po ako dyan, yes po. Pero ayan, sa pag-iipon, sabi nga ni Ate Cleo, huwag niyong dahilan yung delay niyo para i-cancel out yung plano ninyong mag-ipon. Mag-ipon pa rin kayo whenever na kaya. Hindi naman sa whenever na kaya. Yung what I meant by that is yung kapag nakakaluwag kayo, yung parang may times kasi 'di ba sa estudyante kapag wala kayong project, kaya isipin niyo lagi kayo may project tapos yung gagastusin niyo doon, ayun yung i-save ninyo. Ayan.
laruin niyo yung utak ninyo na isipin niyo may project ako, may ganito ako. Kasi yan yung isa sa dahilan ngayong buwan bakit hindi ako nakapag-ipon. Kasi literal may project kami pinaggastasan. Lahat nung naiset aside ko na parang nung December, yung kalahati nung ko, na ibigay sa akin ampaw sa project ngayong taon na ipunta. So yun. Ngayon, kapag bumalik yon, syempre ipunin na natin. And pro tip, wag sa alkansya. Bangko nyo agad. Kasi alam niya na kapag hindi naman mapapansin eh. Hindi ko naman mapapansin yan pag bawas yan, di ba? Nagagano na ninyo yung utak nyo. May parcel ako, papalitan ko muna. Kaya I don't suggest alkansya. Kasi guilty ako doon last year. Kaya yung laman ng alkansya ko ngayon, kalahati lang. Kalahati lang siya nung ipinasok ko noong December. So yun. Yun yung mga realization and ang dami-dami kong realization dyan sa pera, which is yung gastos and tukso na sinasabi ni Jessie. Minsan, may time na naging suki po ako ng koko ng isang buong linggo. Kasi, hell week, stress week. And kapag stress kasi ang estudyante, we tend to stress eat or minsan, yung iba sa atin, hindi kumakain literal. Pero, in between tayo, guys. Hindi pwedeng sobra sa kain, hindi pwedeng kulang sa kain. That in between. Moderate lang. Ayun lang. Yun lang. Thank you, Jessie. Thank you so much, Lian, for that wonderful answer. Oh my gosh, ang dami nga nating realizations ngayong January. Ito pa lang sa goals na sinet natin, tapos hindi natin siya agad na-meet. Pero, yun nga, it can be delayed, pero babalik at babalik pa rin yan. Sa pag-iipon natin, yun nga, I relate dun sa, ang dami pala natin, no, yung mga resolution natin na hindi tayo magiging gastador. Pero it turned out, hello, 2026, ako pa rin to. Nag-iba lang po yung mindset. But, I agree dun sa sinabi mo sa bangko agad para hindi ka na matukso. Kasi kumbaga, nandito lang to sa bedside table mo, tapos makikita mo siya, tapos may parcel ka, na sabi mo may inalot ka, papalitan ko muna siya, but it turns out, hindi ko pala siya mapapalitan kasi magagastos ko yung ipapalit ko sa ibang bagay, tapos tuloy-tuloy na yon. So, yan. Pati dun sa libro, I remember, I have a lot of books here sa bahay. Kasi sabi ko, ang ganda daw ng reviews, ang ganda ng stories and stuff. Kasi nabasa mo siya somewhere, like yung specific line lang. Pero kapag nabasa mo na siya, parang mawawalan ka ng energy since ang kapal pala nito. So, yun nga. I hope na ma-finish natin lahat ng mga librong mababasa natin. So, yun naman. Let's move on to our next question. Ano ang isang bagay na proud kang nagawa mo ngayong January? So, is there a specific thing that you've done na super proud mo na accomplish mo siya this January? So, hi, Lian. Hello. Ayan. Hi, Jessie. Ayan, na-mention ko kanina dun sa una mong tanong, di ba, may book exchange, something dun sa school namin. I'm very proud na may mga bagong tahanan ng mga libro ko. Sana ingatan nila yung libro ko kasi legit ingatan ko. And yun, nakuha ko din dun yung isang libro na nasa to-read list ko na. Kaya actually, inabangan ko rin talaga yung ganong program sa school na may book exchange, kasi makaka-explore ka ng ibang genre, may makukuha kang ibang libro. Yung minsan, may treasure trove sa mga ganon. Like, legit na, nahirapan akong hanapin na libro nun. Doon ko nakita. Like, sinadya ko talaga. Kasi minsan, yung sa school, ang sa SSLG, ibibigay yung books, then you get coupons. Pero minsan, ang naganap sa aming ibang bookworms ay nagkita-kita kami, then nag-check muna kami ng mga libro, ano yung mga gusto i-exchange, para sure balls na ano yung makukuha mo. Yun yung nangyari. May 3 akong nakuha libro. Yung isa about sa music, yung isa about sa Greek mythology. Tapos, yung isa parang AutoCAD tricks and yung sabihin, na yun. Ayan, sobrang proud ako doon. Yung feeling, yung idea na yung pag natapos niyo na yung libro, iniisip niyo na parang hindi niyo na siya mababasa ulit. So parang gusto niyo ibenta, ipamigay. At least doon, naipamigay ko siya sa taong sure akong kailangan and rather want na willing silang basahin, na hindi lang nila itatabi sa shelf
Kahit sabihin natin itabi niyo yun ng isang taon din babasahin niyo, some point, masasabi mong nagamit mo pa rin siya eh. Kasi 'di ba, babasahin mo kahit sabihin mo alikabok mo, basta the idea of reading is still there. Yun yung sa akin na basta babasahin niyo yung libro na ayokong maalikabok na sa shelf ko. Kasi yung yung isipin mo, yung pagbukas mo ng libro, may powder ka na sa mukha. Ayoko nun. Wag. Kasi ngayon, yung ibang kabataan kasi ngayon, hindi na physical books, panay e-books na. Kaya natutuwa din akong, merong book exchange sa school kasi alam ko meron pa rin mga taong they prefer physical books, katulad ko. Kahit sabihin mo, e-book, di ba? Ano lang siya, wala siyang amoy. Isa din sa habol ko sa mga bagong libro, yung amoy. Hindi nyo talaga siya mahanap sa, sa ibang bagay. Like yung smell of opening new books, the smell of paper ng libro, yung minsan yung iba pa nga, maaamoy mo yung parang faint scent ng tint, hindi naman tint, ink niya. Kaya hindi naman sa nakaka-addict yung amoy. Parang siya, ang bango lang siya. Parang para sa akin, relaxing yung yung amoy ng mga libro. Kaya proud na proud ako, yun, dahil sa libro. One of the reasons na proud din ako sa mga students sa school namin sa Alagro is may mga tao talaga naghahanapan talaga ng libro nung nakaraan. So, I'm very, very happy. Kasi na-put sa good use yung mga libro ko pinamigay ko. Pinamigay siya instead of exchange siguro. Kasi yung ipamigay ko is 2 lang. Nakuha ko tatlo. So, technically, bigay then exchange. Ayan. Thank you, Jessie. Ayan, thank you so much, Lian, for that answer. So, oh my gosh, grabe. I agree din sa sinabi mo. Tag ito, di ba, maging treasure to ng iba, wag lang siya maalikabukan sa sa bookshelf natin. Because alam mo nga yung parang wala ka pang makeup pero pagkabukas mo ng book mo, parang meron ka ng loose powder sa face mo. Like, that's not very fun to encounter. Tapos, yun nga, thank you so much. Kasi, like, dun sa event nating yon, there's a lot of people na naghahanapan talaga ng specific book na tinitignan nila sa eBay or whatsoever sa marketplace or sa carousel. Tapos, hindi nila alam, dun lang pala nila makikita on a random school day. So yun nga, thank you so much for the people who participated in that, especially to you, Lian. I'm very happy you guys appreciated it. So yan, hello, Ate. Sino pa kaya? Hi, Ate Mariel. Same question po. Ano po yung isang bagay na proud kang nagawa mo ngayong January? So, this January yung isang bagay na super proud ako na ginawa ko is yung mga heavy things na mention ko kanina. Sabi ko kasi hindi ako matututo kung hindi ako mahihirapan. So, ayun, challenge ko yung self ko na gawin yung mga bagay na akala ko lalaki lang yung makakagawa. Siyempre, as an engineering tech na student, mostly kasi lalaki talaga yung gumagawa ng mga heavy things, di ba? So, now nagpapaturo ako ng welding, mag-soldering, yung mga metal works talaga na sinasabi nila na hindi kayang gawin ng mga babae. So far, yun na naman yung bagay na nagawa ko talagang. Thank you so much, Ate Mariel. Yes, let's prove other people, let's prove them wrong. Kasi, everything is universal. Kaya natin lahat yan. Kung kaya kong gawin, kaya nyo din yan. At kung kaya nyo, kaya ko din. So, yun nga, there is nothing such as gender-based things, such as yung sinabi mong metalworks and stuff. So, I'm very proud. Hindi lang po ikaw proud. I'm also proud of you that you were able to overcome and, encounter those things as well. And of course, hello, Ate Cleo. Same question po. Is there a specific thing that you are very proud na nagawa mo ngayon January? So thank you po for that question. So this month of January kasi, my birthday is on January 25. And then days before my birthday, I was not really feeling well. Like, hindi siya like lagnat, simpleng lagnat. I'm also dealing with like personal problems. And it's so hard for me to show up kasi before my birthday, yung date ng exam namin is January 22 and January 23. So, I really fought
I really fought so hard to get out of my comfort zone para lang maka-show up ako, para maka-take ako ng exam. Kasi mahirap talaga yung part na mag-take ka ng removal exam. Pero at the same time, I was thinking na you can't force yourself to show up. And that I think that's the greatest thing na I'm very proud of na nagawa ko this month kasi I managed to show up despite of the circumstances around me. And it's a beautiful reminder na ano na parang yung sinasabi nilang expect the unexpected. Yung may prepare talaga yung si Lord para sa iyo. And yun, napakaganda nung reason, I mean, hindi yung reason, napakaganda na kinaya ko despite of it. And alam kong, gaya ng sabi ni Ate Mariel na, kung kaya nyo, kaya ko. And yan ang beautiful reminder ko na maaari kong maibahagi sa mga students out there na hindi ka like, you are not, hindi ka talaga naka-lock dyan. Like, we can open those doors for you. We can help you. And so grateful talaga ako din sa mga friends ko na nag-help sa akin, na naging patient sila, especially na pagpatak ng Sunday, birthday ko pa talaga. And then, they really prepared themselves para sa akin. And thank you so much talaga. So I will extend my greetings, my gratitude out here. So thank you so much guys, and thank you kay Lord kasi kinaya ko. And then yung exam talaga namin, hoping for the best results noon kasi yung status kasi dun sa school namin, I think half lang sa subjects yung nag-reveal ng grade. So I hope kung ano yung grade ko sa ibang subject is tatanggapin ko siya. Although tatanggapin ko naman talaga, pero like kayanin kong i-face, for example, makatanggap ako ng 90, kakayanin kong deserve ko to, mag-reflect ako, okay? So, yun again, yun yung isa sa isang bagay na proud akong nagawa ko nung month of January, yung mag-show up. So, you can always be vulnerable to everyone, and if you can't, you have yourself. Ayan, thank you so much. Having yourself is really one of the best support systems because how can you love other people if you can't love and support yourself, di ba? So, yun nga, grabe, no? Days before your birthday is your exam. Grabe, oh my gosh, grabe. Ang dami ko naman pa na-experience because I remember 1 year. I think it's 2023. Nasaktuhan na yung birthday ko is tapat ng card day. So, imaginein mo, if yung 50-50 talaga yung experience mo na, masaya ba talaga akong magbe-birthday ako o hindi ako magiging masaya kasi makukuha yung card ko today. Pero, despite those kind of things or yung coincidences na ganon, we have to look on the brighter side that even though sabihin na lang natin card day, siguro sasabihin natin na, shucks, baka mababa yung makuha kong grade, ganito, ganyan. Let us all remember that as long as we gave our best, we have nothing to worry about because I'm pretty sure siguro na lang, kung hindi talaga reasonable yung binigay na grade, dun tayo mag-overthink. Pero let's say, if we really did our best, we exerted a lot of effort to that specific thing, yun nga, let's be happy about it and let's not pressure ourselves too much kasi kapag pressure natin yung sarili nating lumabas dun sa sinasabi nating door, kapag may door na nag-open tapos pinapressure natin sarili nating biglaing lumabas doon, it will eventually let us or like it will pull us in again for us to not go outside. So dapat lang, let's take things slowly, dapat happy lang tayo, and of course acknowledge all of the mistakes and all of the flaws na experience natin or ma-encounter natin because one day, those things that na-encounter natin, negative or positive, that will help us build our foundation for standing up, for being, para makatayo tayo sa sarili nating mga paa at para ma-open natin and ma-unleash natin ang best versions of ourselves. So, ayan, thank you so much, guys, for that wonderful answer. Grabe, that's very relatable. So, yan, let's move on to our next question. Paano nakaaapekto ang January experiences mo sa iyong motivation, mental health, at pananaw sa taon na ito? So,
Hi, Ate Cleo. Let me ask you that question. Hello po. So, hello, Kuya Jessie. Akala ko yung narinig ko kasi hi, Ate Miel. Siguro na parang na-delay din talaga ako. Pero so, thank you, Kuya Jessie. So, yun nga, parang naapekto siya. Wait lang. Paano nakaapekto ang January experiences ko sa aking motivation sa mental health pananaw sa taon na ito? Siguro mas naging strong ako dahil sa mga realizations ko this first month of the year. Gaya nga yung parang yung word of the day is like realizations. Ang rami nating na-realize and that's all right. It's first month of the year. Ang taas pa ng karera na to. Ang grabe, mag-exert ka pa ng more strength mo. So, it's never too late, okay? So, yung natutunan ko talaga that it's never too late to start just because of the delays and the dead ends. So kahit na marami tayong mga realizations, I hope now we will take it gently and or let's use it as a fuel to be better person. Kasi naman na hindi naman talaga lahat kaya natin and we can force ourselves to do that such a thing. And I think that really those realizations help me to be a better person, especially kung marami kang pinagdadaanan. And it's a beautiful reminder to everyone na it's never too late to start again. So uulit-ulitin ko talaga yan na never too late to start again. Paulit-ulit ko talaga i-remind ko kayo niyan na it's never too late to start again. Kasi everything happens for a reason and there's a purpose, there's a meaning behind it. So, hindi ka nandito ngayon just for something, but you are here because you have a purpose and you have a reason to be here. Thank you, Kuya Jessie. Ayan, grabe. Atake, pang Miss Universe ang sagutan ni Ate Cleo. It's never too late to start again. Yes, that's actually true. Kasi ano nga ba yung una nating sinabi sa episode na to? Meron pa tayong 11 months ahead, guys. Hindi tayo masastuck sa January, even though it feels like it's 50 days, 100 days, yung haba ng January, even though kahit 31 lang talaga siya. Dito, madami pa naman tayong buwan na ma-encounter. And of course, knowing that January is the first month. So, kumbaga, ito yung isa sa magiging paa ng 2026 natin. Paa that will help us, that will help us stand up. So, kung ano man ang ma-experience natin ngayon, of course, madami tong purpose kasi everything happens for a reason according to Ate Cleo. So, yun nga, negative or positive, lahat yan may reason, guys, kung bakit nangyari. Hindi naman yan pupunta dyan ng randomly lang. Mapupunta yan dyan kasi it will help us build and unleash our best version. So yan, thank you so much, Ate Cleo, for that wonderful answer. Now, hello, Lian. Same question po. Paano nakaapekto ang January experience mo sa iyong motivation, mental health, at pananaw sa taon na ito? Okay. Siyempre, ibubullet na natin yan. So, motivation is, magbasa ng libro para kapag may book exchange ulit, may papaano ulit ako libro. Ayan, ganda ng motivation, diba? Hindi naman halata mahilig sa libro. Pero yan, one of my motivation na syempre magbasa. Magbasa for me to expand din yung may current knowledge ko. And syempre kapag may nagtanong sa akin, may masagot akong maayos pa. Hindi yung manghuhuga ako. Kasi may time na dati, may certain, ako nagtanong siya, tapos hindi ko talaga parang sinagot na based on ano yung naintindihan ko, parang gano'n. And so, mental health is mag-rest, stress ka na and sobrang hit na gawain mo. Don't forget the rest. Yun. I-relate ko siya dun sa project namin kanina na mention ko. It's actually a prototype. Project prototype siya, which is, dun ako na-stress kasi, inisip namin na pag hindi to gumana, mababa tayo, yung mga ganun. Like, pag di siya gumana, hindi
like, hindi siya umakma sa plano mo. Syempre nakaka-stress and the more na palapit ng palapit yung deadline, nakaka-stress kasi hindi mo pa na-imagine yung prototype ninyo, tas parang 1 linggo na lang yung deadline. Parang, nakaka-stress. Parang, hindi ko mahirap kumain, mahirap matulog na may iniisip na gano'n. Alam mo yung feeling mo kapag, yung may hindi ka tinapos kasi gusto na ng katawan mo matulog. Parang, pag the moment your body touches the bed, the more na maiisip mo siya, di ako makatulog kasi yung project. Ganun. Rest, rest kahit sabihin mo stress ka, rest. Your body still needs rest. Stress ka. Kasi kapag nag-rest ka, syempre, mas malinaw, mas mag-iisip mo na hindi, okay lang pala siya, na hindi mo siya i-overthink, mga ganun. And sa pananaw for this year is probably, people come and go. People come and go. Kasi there are times na people will come, people will go. There are friends who stays. Mga ganun. Kasi kami nun, may kaibigan ako na lumipat sila last year actually, na medyo kami ng, so parang, medyo ko pa rin siya, na-miss ko pa rin siya, and yun. Pero kahit sabihin natin people come and go, we need na mag-stand up sa sarili natin. Kasi kung hindi na natin kaya mag-stand up ng tayo lang, what will happen to us? Kaya kapag sabihin nyo hindi nyo na kaya yung mga iniisip ninyo, isipin nyo, kaya nyo pa yan. Like, you support yourself. Like, kahit anong mangyari, dapat andyan kayo sa sarili nyo. Kahit sabihin natin minsan, dinadoubt natin yun sa sarili natin. So, may times talaga na hindi natin yun maiiwasan. Pero, yes, magda-doubt ka. Pero, yung doubt na yun, turn it into power, into strength na magiging, magiging fuel to drive you for the year. Ayun. Look at the brighter side. Yun din yung isang ko. Yung sinabi ni kanina na the small things na may mga positive o negative yan, may dahilan bakit yan nangyayari. Ayun, kaya ko siya na look at the bright side. Yes, kahit sabihin mong sa umaga pag natuto ka ng baon mo nasunog, look at the bright side. At least nagluto ka pa rin. Ayun, pero mga ganong look at the bright side, nagluto ka pa rin. And at least alam mo na kung paano mo siya iiwasan next time, mga ganon. Basta look at the bright side. Kahit sabihin mong parang sobrang dilim na ng paligid mo na kailangan mo, parang stress ka na yun na pipikon ka na, mga ganon. Look at the bright side. Don't let na magalit kayo or malungkot kayo, magdal kayo masyado sa ganon. Look at the bright side. Para hindi maano yung mental health ninyo ba na sobrang ma-drain din kayo. Kasi kapag nag-self-doubt na hindi kayo nag-look at the bright side, madadrain kayo and eventually, parang magiging sabihin nyo na burnout na ako, ganun. Yes, normal ang burnout sa academics, my dear, students, yeah? My dear students, charot. Ayan, sa mga kapwa ka estudyante, normal ang academic burnout. Pero, since, di ba, nag-burnout, huwag nyo sasabihin na, bobo na ako kasi na-burnout na ako. Hindi ganon. Hindi pwede yun. Huwag ganon, guys. Walang estudyanteng bobo. Ayun yun. Okay? We are smart in different ways. Merong IQ, may EQ, meron din magaling sa arts, meron magaling sa music. So, look at the bright side. Then, hone nyo yung sa tingin nyo magaling kayo. Meron magaling sa public speaking, merong magaling sa mathematical ability. Ewan ko ba, parang naging norm na yung pagiging pag nakita kang magaling ka sa science, sa math, matalino ka na agad. Not, at some point, hindi lahat. Maka ibang sa ibang subject magaling sila. Ayan na. Thank you, Jessie. Ayan, thank you so much, Lian, for that wonderful answer. Always look into the bright side. Because yun nga, kahit sabihin natin, kadiliman yung nasa gilid natin, lagi nating tandaan na merong liwanag sa dilim. So yun nga, even though there's a lot of people, katulad na sinabi mo that people always come and go, let us all remember, guys, na sabihin na lang natin,
pupunta sila tapos aalis sila, they will not see them as a face, sabihin na lang din natin, because there's a big amount of time na nabuhay tayo without them. So, I'm pretty sure kakayanin din natin to move on and of course, continue on through life. So, yeah, thank you for those wonderful answers. So, sino pa ba ang hindi natin natawag dito? Hello, Ate Mary. Let me ask you the same question po ulit. Paano nakaapekto ang January experiences mo sa iyong motivations, mental health, at pananaw sa taon na ito? So, hello po again. So, let's start sa saying na January is the month of opportunity, inspiration, and change. So, I do believe with that saying talaga. So, first, I would like to highlight my motivation na kung kaya ng iba, kaya ko rin. As what I have done this past few weeks na ginagawa ko yung mga bagay na hindi ko dati nagagawa. And then, dun naman sa mental health, so far, okay pa naman ako. Kaya pa naman. And I want to really highlight yung pananaw sa taon na ito. So, lahat kasi tayo, di ba, palagi tayo nag-aantay ng opportunity. Sa araw-araw, iniisip natin kung makakakuha tayo ng bagong opportunity. So, this past few weeks, nakikita ko kasi mga kumukuha na mga admission exams since college, admission is opening. Open na, di ba? Open na. So, sa school namin, sabi ko, wow, dati, nandyan na ako nakapila. Nandyan ako, nag-aantay, nag-aabang kung makakapasok ako sa school ko na gustong-gusto kong school. And eventually, nakapasok talaga ako. So, you see, yung opportunity na kaya mo i-grab, why not grab it? Diba? Kaysa naman na mawala sa'yo. And baka mag-regret ka pa na hindi mo yun nakuha. And I see myself na, hala, super lucky ko pala na nakapasok ako sa isang prestige school na ngayon na pinag-aagawan ng mga estudyante for another slot na makakapasok sila sa school na yun. So, hopefully, opportunity is always there. Kailangan mo lang talaga ng courage to grab that opportunity. So far, yun lang naman. Thank you. Thank you so much. Yes, oh my gosh, being grateful for the spots. Grabe, season na naman ng college entrance exams, yun nga. So, ayan. So, it's very, tigil sabihin lang natin. Imagine that yung dream pa lang natin siya that we are makakapasok tayo doon. Pero right now, nandun na tayo, we're standing at the same position that we're dreaming of. So that actually kind of changed our whole mindset for the whole nagkakaroon talaga tayo ng motivation to go through even though we experience, problems. Pero on the brighter side, we're standing there on our own, on our dreams, fulfilling ourselves. So yeah, thank you so much, Ate Mel, for that wonderful answer. And of course, for everyone. So ayan naman po, let's move on. Meron bang mga bagay na gusto mong bitawan o baguhin pagpasok ng February? Ano ito at bakit? So kumbaga parang dun lang tayo sa 2025 wrap natin last year. Ano ba yung meron ka bang bagay na gusto mong bitawan o baguhin pagpasok ng February naman? So, let's ask. Ini, mini, mini, mo, hello, Lian. Grabe, nag-ini-mini-mini mo na siya. Ayan. Siyempre, ewan, naalala nyo to. Yung minensyon ko kanina, procrastination final boss na kinokollect niya, sumasagot ka pa. Ayan. Ayun yung gusto ko sa bitawan talaga, honestly. Like, ayun yung gusto ko talaga siya bitawan. Kasi, nakaka-stress and di ba yung sinabi nila, the more na nasa stress ka, the more na magkakaroon ka ng white hair. And yes, meron ako nakikita white hair sa akin. Wala. Ayan. Isa yun sa gusto mong bitawan. And siguro yung self-doubt. The idea of self-doubt. Kahit sabihin nung minsan, toxic motivation na parang sinasabihan mo na masama yung sarili mo or something na. Tapos, dinadoubt mo siya eventually. Ayun yung gusto kong bitawan. Kasi, the more na, para sa akin na, hindi ko nilalahat kasi meron mga students na nagsa-self-doubt sila tapos ginagawa nilang fuel yun to drive their yung sila, dinadrive nun yung sarili nila.
Pero sa akin, ayoko. Hindi ko siya parang lalo akong nanlulugmok ba. Lalo akong nasasadden kapag parang sinaself-doubt ko siya. Ayun, isa yun sa gusto kong bitawan na bagay sa 2025 and syempre ngayong January kasi ngayong January yung sa prototype namin medyo nag-doubt ako sa sarili ko na kaya ba namin to, kaya ko ba to, kaya ko bang i-handle to, like matatapos ba namin na hindi ako maano sa kanila. Ang ganon, isa yun sa mga kong self-doubt, which is to some people, it's a small word. Pero para sa akin, parang self-doubt is a word na can crush people's drive. Parang yon. Yan. Yun yung sa akin. Ayan. Hi, Ate Cleo. How about you po? Ano yung mga bagay gusto mong bitawan o baguhin pagpasok ng February? Okay, so yun. Medyo kinabahan ako kaya hindi ko napindot yun. Hi, Ate. Okay, so hi Ate Lian. Thank you for asking that question. Siguro yung baguhin ko o bitawan ko, ito yung high self-expectations na hindi ko na pala maabot or like I set the standards too high for me na hindi ko pala kayang ma-reach. Kaya yung nasa isip ko kasi like, I can do this, kaya ko to, gagawin ko to, kaya ko to, ma-excel ko to, I will do my very best to get this, to get that. But during the process, parang parang magsta-step back ka kasi na-realize mo, hindi ko pala talaga kaya. Sana, kung nag-set man ako ng expectations or standards, yun sanang alam kong kaya ko lang. Kasi we tend to think too much, then we forget our capabilities. And we should always remember to be gentle to ourselves. Kasi tayo, at the end of the day, tayo yung nakatulong sa ating sarili eh. If we are giving too much, paano na lang sa huli? Like, we should not drain ourselves just to get to the point na makuha talaga yung gusto natin. Diyan kasi tayo masasaktan. That's the reason why mawalan tayo ng motivation or ng gana to pursue things that we want to do. And I hope na mabago ko yon. And other than that is yung how I think of, like, for example, I will give a situation na maka-receive ako ng scores ko, like 36 out of 50. And I hope I will not take it as an insult sa sarili ko, like, grabe, yun na yung effort mo, yun na yung puyat mo, like, all night, yun na yung study mo, yun na yung pakikinig mo lagi sa teacher, yun na yung ginawa mo na lahat, pero yan lang rin yung nakaya mo. Like, sana hindi ko gaganyanin yung sarili ko. Because napapagod rin ako, tao rin tayo eh, nalimutan na natin na tao rin tayo. Like, nagkakamali rin tayo, may mga bagay na hindi talaga tayo nag-excel. And we must learn to accept that. I hope I must learn na matatanggap ko yun. And slowly na matatanggap ko siya. And I want to remind myself na wala talagang perfect na tao. Kahit ano pang gawin ko, wala talagang perfect na tao sa mundong ito. Na kasi lahat tayo may mga flaws, imperfections that makes us better or makes us not perfect, but a better person. So yun. Thank you so much, Ate Lian. What about you, Kuya Jesse? Oh my gosh, ako na pala. Ang ano naman natin siguro, ano bang iiwan ko? Siguro, I'm pretty sure yung sinabi ko nung 2025 recap natin na lang. Yun na lang din siguro isa sa mga iiwan ko. Kung ano iniwan ko doon na hindi ko naiwan ngayong January, siguro gagamitin ko na lang siyang motivation na ngayong February is hindi ko na siya madadala doon. For example, is yung procrastination. Even though it's a very hard thing to say na iiwan natin yung procrastination. Meron talagang times na, alam mo yung ang dami nating oras para gawin yon, pero we lose motivation para i-continue gawin natin siya with more effort. Tapos biglang kung kailan kinabukas na yung deadline, saka tayo
the cram or whatsoever, dun tayo parang nararattle pa tayo and it gives us a lot of stress. Kaya, I actually would like to leave that here sa January natin. Oh my gosh, January pa lang pala. Kala ko 2026 recap na, no? And siguro, another thing is, katulad ng sinabi ni Ate Cleo, is yung self-doubt and yung pressure din sa sarili. I personally believe that aalisin ko na yon ngayong 2026, ngayong February kasi if we doubt ourselves, parang doubt natin yung kakayanan natin, we won't have hindi tayo magkakaroon ng motivation to go through or para mag-continue kasi iniisip natin hindi natin to kaya. Pero of course, kung iniisip natin yun, dapat alisin na natin sa mind natin na hindi natin yan, kaya natin to. Kasi kung kaya niya, kaya ko din. Pero of course, mapasok din tayo sa point na of course, sabihin man natin yung motivation na yon, dapat hindi natin i-pressure yung sarili natin. Because if we pressure ourselves to continuing doing the things na sinasabi natin, kaya natin, katulad ng sinabi ni Ate, we tend to forget about our capabilities. Dapat we must limit the things then kung saan tayo magda-doubt. Dapat hindi tayo masyado mag-doubt, hindi rin natin i-pressure. We must always balance it for a better lifestyle. So, thank you so much. Oh my God. Okay, since I think we're kind of running out of a little bit short, let's move on to the next question for Ate Meryl. Ano kaya ang hopes, goals, at dreams mo para sa February 2026? Para sa pamilya, sa sarili, and of course, sa sistema ng edukasyon. So, hello again. So, I have hopes na sana lahat ng mga tao is doing good this, not just since this February, but for the whole year na rin, nasa susunod pa ng mga tao. So, yung hope ko para ng sistema ng edukasyon, sana wala nang stereotyping. Especially sa amin. Kasi mostly talaga maririnig nyo na like, sa ganitong department, dapat mostly lalaki lang. Like sa manufacturing or sa automotive engineering, na like, mas kaya ng mga lalaki yung ganitong gawin. Siyempre, mas malakas sila physically, di ba? Pero hindi nila nakikita yung side na mas may talent din yung mga babae sa ganung mga gawain. Marami kayang mga babae na nagiging mekaniko at ang cool tingnan, di ba? So, stereotyping when it comes to education kasi mahirap talaga, especially sa ating mga babae. Sana wala nang stereotyping sa education. So, yun lang naman. Thank you so much, Ate Meryl. Oh my gosh, I love your hope, your goal, and of course, yung dreams mo for the system of education. We must leave the stereotyping na because hello, 2026 na, naglalagay pa rin tayo ng stereotypes sa genders because ayun nga, there's a lot of things talaga na kaya natin to, guys. Dito, we must always look at other people equally kasi, we're all humans. Tsaka, ito nga, dito, paano ba natin sasabihin? 2026 na, may stereotyping pa rin tayo. That's like so old-fashioned. Old-fashioned. Dapat iwanan natin siya. We must open, we must look into, we must discover a new mindset na dapat lahat tayo ay may equal opportunity kasi we all believe that education is a right. Dapat lahat tayo makakatamasa nito, lahat tayo makaka-receive, and it's not a privilege for a certain social status or a certain gender. Kaya dapat we must really leave that. So thank you so much, Ate Meryl. So now, let's move on to our ultimate question sa ating lahat. Kung may isang mensahe ka para sa sarili mo ngayong bagong buwan, ano ito at bakit? So, hello, Ate Cleo! Siguro, this message, yun nga yung sabi kong uulit-ulitin ko, is that it's never too late to start again just because of the delays and the dead ends. And lagi talaga natin tandaan, when we decide on a specific things, always think of yourself. Never forget about yourself, kung ano man yung mga desisyon niyo sa buhay. Kasi hindi lang naman sila yung nakaka-benefit sa decision mo,
kundi ang sarili mo. And it's a beautiful reminder na to never forget yourself and to continue to do what you only can, and to never pressure yourself. And again, to only do those things that you can, okay? Always remember your capabilities. Never forget about the reason why you're here, bakit ka nandyan, and yung makaya mo lang talaga. So, yun. Thank you, Kuya Jessie. How about you? Oh my gosh, what about me? So, first and foremost, I actually agree with sinabi mo that, dito, we must, really learn about our capabilities then. Even though there's a motivation na dapat, we must explore new things. We must keep in mind na meron tayo mga bagay na physically and mentally, hindi talaga natin siyang kayang i-attain. But of course, we can learn doing it. So, siguro right now, hindi natin siya magagawa. Pero, as time goes by, we'll discover ourselves. Who knows na kung siguro hindi natin kaya gawin ngayon, nakakaya din natin to. But, so, for me naman, siguro, ang message ko for myself ngayong bagong buwan is, a lot of messages. Pero siguro ang specific message then is, putting yourself first, because there's nothing wrong about putting yourself first, or, because putting yourself first doesn't mean you're gonna be selfish. It's actually, on some point, I believe, parang it's the first step of taking care of other people. Because I believe in the saying na how can you love or take care of other people if you can't take care and love yourself first, di ba? So, dapat talaga, balance lang. Dapat hindi natin ibibigay lahat ng love and effort natin sa iba. Dapat mag-iwan din tayo sa sarili natin. Kasi, pag tayo na-drain, wala na tayong mabibigay sa kanila. And of course, wala na rin tayong ma-give para sa ating sarili. So, now, hello, Ate Mariel. Same question po. What is one message or isang mensahe po para sa sarili mo ngayong bagong buwan? Ano po ito at bakit? Thank you po and take it away. So yung binigay ko na mensahe sa sarili ko is dapat, hindi ka na dapat magdududa sa sarili mo. Oo, hindi sa lahat ng oras at hindi sa lahat ng subject mataas talaga yung score at grades mo. Hindi sa lahat ng oras kaya mong gawin to. Pero may chance ka na subukan para ma-improve yung talent mo or side na to. So dapat hindi na ako magkakaroon ng self-doubt. Dapat i-boost ko na yung sarili ko na to do more rather than to stay. Diba? So, hindi naman tayo matututo kung hindi natin inuulit-ulit at hindi tayo natututo kung hindi natin gagawin. Matuto tayong tanggapin yung mali natin kasi yun yung magiging strength natin to do more at makapag-focus sa mga bagay na gagawin. Yun lang, Jessie. Thank you po. Oh my gosh, being consistent. Kasi dapat, di ba, hindi naman natin agad-agad maa-attain yung mga goals or specific skills na gusto natin makuha. We must really learn it step by step, slowly but surely. So, thank you so much, Ate Meryl, Ate Cleo, and of course, Lian. Pero parang nalaglag si Lian ngayon. So, I think that concludes our discussion for today about our January wrap. So now, for our synthesis or summary of the episode, I would like to give the spotlight or the stage to Hi, Ate Cleo. Ayun, so this episode has so many realizations. So I hope we will use it as a fuel to be a better person for the upcoming month, which is February. So always remember, guys, to take things one at a time. And that sums up our February goals, hopes, and dreams. So always remember na hindi talaga hadlang yung mga delays and dead ends natin sa life. There's always another day to try again, and mahaba pa yung panahon. So always remember to be strong and to never give up. So now for the announcements. Sino kaya? Ate Mariel. Okay. So guys, move on tayo sa mga announcements. So Kalambag every Saturday, 1 to 2 p.m. sa YouTube FB page. Inclination, Envisioning an Inclusive Society, or Inclination Now Na. Every Wednesday, 3 to 4 p.m. at Senior City Adult Learning and Education with a focus on the framework of lifelong learning every Saturday, 7 to 8 p.m.
So that concludes our episode. So thank you so much to all of the people who participated with us in today's episode, and of course to our viewers as well. So once again, this is Jessie, Ate Cleo, Meryl, and of course Lian. And thank you for watching. Once again, ito po ang Kalambag. Thank you. Have a great day, everyone. Bye, guys. Bye-bye.